Sa muli po ay magandang umaga sa bawat isa na narito. Good morning to everyone. Okay, so may mga nasa labas, okay, puno naman na tayo dito. Just standby na lang muna po kayo sa labas. Meron naman pong monitor dyan. Just keep na kayo ay nakikinig sa salita ng Panginoon sa umagang ito. And once again, before we read the text, the message this morning, ay pwede ba nating batiin muna natin yung ating mga katabi sa upuan at sabihin natin, I love you with the love of the Lord. Okay. Okay. Praise God, minsan the word love ay parang very common na sa atin. But you know, sometimes yung mga tao na minsan ay katabi natin ngayon, kailangan nila yung salitang pagmamahal. Amen? Sometimes very very common yung salitang love, but of course, when you say love o pagmamahal, ay dito pinapakita natin there is a power in the love of God, ano? Kaya nga lagi naka-attach hindi lang yung pagmamahal ng isang tao, but of course lagi naka-attach dito yung pagmamahal ng Diyos. Amen? So, please samahan niyo ako sa oras na ito. Can we bow our head and pray? We ask the guidance of the Holy Spirit. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Kaya maraming salamat, minsan pa sa umagang ito. Thank you for your presence right now, O God. We ask the guidance, the Holy Spirit, O God, to open our heart and mind, O God, to receive your message, anointing, O God. Tunay nga po, O Diyos, na Ikaw ay merong maganda at mabuting plano sa buhay ng bawat isa, O God. Let your word to speak in our heart this morning, O God, even Lord, sa mga bago na kasama namin this time, O God, o sa umagang ito, Panginoon. Open our heart and mind, Panginoon, na ito ay patuloy na mangusap ang iyong salita sa puso ng bawat isa, O God. Maitulad ito, Panginoon, sa isang binhi, O Diyos, na ito ay matanim sa aming mga puso, Panginoon. Hindi lang ito basta matanim, pagkos ito ay tumubo, lumago, at mamunga sa aming mga buhay, O God. Holy Spirit, O God, we ask your presence right now, O God. At tunay nga po, O Diyos, Ikaw ang may control, Panginoon, sa umagang ito, O God. Have your way in this place, O God. At tunay nga po, O Diyos, Ikaw ang may taas, Ikaw ang makita, Ikaw ang mahayag sa umagang ito, O God. Panginoon, once again, babalik ko sa iyo bilang mataas na papurit parangal sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise God. At praise God sa umagang ito. At ngayon, this is the third Friday, about the theme, about 7 last word of Jesus during the cross. And of course, the first Friday, Pastor Francis, the message about the first word is about the Father, forgive them, for they did not know what they do. Father, patawarin niyo sila dahil hindi nila alam yung kanilang ginagawa. Not only did say that the word of Jesus, but of course, na ito ay may message sa bawat isa. Sometimes marami tayong kinakaharap, marami tayong kinakaharap problema, but of course, minsan yung release ng forgiveness, yung love, ay napaka-importante. And this is the first word of the Lord Jesus Christ during the time when He was in the cross. Okay, Father, forgive them. Yung salitang forgive, madaling bagkasin, pero mahirap i-release. Tama ba? Sometimes, okay, pinapatawad na kita, but still, your heart is still holding faint sa buhay mo. No? So, very important to forgive yung mga taong nakasakit sa atin. And this is the first word of Jesus, the first Friday. And the second Friday is about, truly, I say to you, today, you will be with me in paradise. The great promise of Jesus during the time, even the last hours, ay narito yung dalawang magnanakaw at nasa gitna siya, at minamak siya ng isa. Pero sabi nung isa, Panginoon, kapag ikaw ay naghahari na, alalahanin mo ako. It's the very word na, Lord, even sa huling sandali,
ng aking buhay, Lord, alalahanin mo ako. No? So, very important this morning to remind us, kaya kung titingnan natin, sa mga tao na near to death, na malapit nang maghingalo, malapit nang mamatay, yung huling hininga nila talagang inaalala nila yung huling salita na, Lord, patawad po. Amen? Why? Because sa Diyos tayo nagmula, sa Diyos tayo babalik. So very important, lahat tayo nagsimula sa Diyos at lahat tayo ay babalik sa Diyos. So, that's always a reminder to us that our life here on earth is temporary. Even ngayon, ikaw ay sikat, iba ngayon ay kilala, even ngayon ay sitwasyon mo, sabihin natin worse or by your situation, even your situation now, ikaw ay sa magandang position, but everything is temporary. Amen? Be humble always. No? We always submit to God because we know that God, siya ay may mabuti at maayos na plano para sa atin. What our plan, we always submit to God. Kung ano yung mga plano natin, naisin natin, lagi natin ito yung pagkakatiwala sa Diyos. Because, sabi ng second word, truly I say to you today, you will be with me in paradise. This is the good thing na yung hangganan natin dito sa mundong ito ay temporary lang tayo at may nilaan ang Diyos para sa atin. Are we excited to meet Jesus in heaven? Parang hindi naman, hina eh. Ha? Ulitin ka, excited ba tayong ma-meet si Jesus sa kaharian ng Diyos? Ayun, everyone is excited na ma-meet natin ang Panginoon. Of course, ang tanong ay, ayaw nating mauna. Sasabihin natin, Pastor, hindi naman ako nagmamadali. Baka yung katabi ko nagmamadali. Nagmamadali ka ba? No? Hindi, okay lang ako. Marami pa akong plano. But of course, praise God, muli remind ng Lord, the seven last word of Jesus, He always remind us na lahat tayo ay babalik sa Diyos. And even the last moment, the Lord Jesus was hung in the cross, ay ito yung sinabi niya, no? Truly, I say to you, today will be in my paradise, doon sa katabi niya. And today, the third word of the Lord is John 19, verse 25 to 27. Okay, dinagdag ko na yung verse 25, but of course, mas later na sa 26 to 27. John 19, verse 25 to 27, NIV version. No? Near the cross of Jesus stood his mother's sister, Mary, the wife of Clopas, and Mary Magdalene. When Jesus saw his mother there, and the disciple whom he loved standing nearby, he said to her, Woman, here is your son. And to the disciple, here is your mother. From that time, this disciple took her into his home. The third word of Jesus is, Woman, here's your son, and son, he is your mother. Maring sa oras na to, Jesus presented in the temple. Kung tingnan natin kung bakit naroon ang mga disciple, maring the remain disciple is John during that time, but we have a 12 disciple during that time. No? Of course, bakit si John lang ang naroon? No? And actually, this message, especially kay Mary, kung babalikan natin in Luke chapter 2, there's a prophecy of Simeon na kung saan when Jesus Christ presented in the temple, ay ito yung prophecy ni Simeon. No? Simeon took him in his arm. That's during that time when Jesus presented in the temple. And praise God, saying, Sovereign Lord, you have promised you may now dismiss your servants in peace, for my eyes have seen your salvation. No? And during that time, this is the prophecy about Jesus. During that time when he was child and presented in the temple, there's a prophecy during the time with Simeon and meet Mary and Joseph. Then Simeon blessed them and said to Mary, his mother, this child
is destined to cause the falling and rising of many in Israel, and to be a sign that will be spoke again, so that the thought of many heart will be revealed. But the next word ay, ito sinabi niya kay Mary, and a sword will pierce your own soul too. Ito yung prophecy niya kay Mary. Kitang-kita ni Mary what happened doon sa kanyang anak. At of course, sa mga magulang at nanay dito, kapag nasugatan yung ating anak, kapag tumatakbo at nadapa, ano una natin ginagawa? Tumayo ka dyan, hindi naman ganun eh. Di ba? Ang sabi natin, tinatakbo natin yung ating anak, tinatayo natin, at pinapagpag natin yung kanyang sugat dahil ayaw natin silang magasgasan. Ang sakit sa isang magulang. But Mary, when he saw Jesus hang in the cross, no? Ito yung sabi ni Simeon sa kanya, parang yung puso mo, para ito tinarakan, sinaksak, the sakit na nararamdaman mo. And everyone here is maring may single dito, parents na narito ngayon, and we know what the situation kapag yung anak natin nasasaktan, kapag yung anak natin nasusugatan, even physical man, o may pinagdadaan naman yung mga anak natin, ramdam natin sila. Amen? Tapikin natin yung katabi natin. Alam mo, ramdam na ramdam kita eh. Amen? Diba? I feel you. No? Ramdam na ramdam kita. No? At yun ang ating pinagdadaan. Yun ang ramdam na ramdam ni Jesus what happening during that time. No? And this morning, I want to give the title this morning is the message of the final act of love. No? Or the final act of love. Bakit the final act of love? In the last moment, when Jesus hung in the cross, no? Hindi yung sarili niya ang tinignan niya, but nakita niya what the situation right now sa kanyang magulang. No? Mga kapatid, marami sa atin na tayong lahat ay marunong magmahal, madaling magmahal, kapag masaya, kapag maganda ang situation, kapag okay ang lahat, narito ang lahat ang ating mga pangailangan, kapag walang problema, ang daling magmahal eh. Amen? Ang daling harapin ang every situation kapag lahat ng pangangailangan mo nandyan ka. Sa madaling you are in the comfort zone. Pero ang tanong ay, kaya bang magmahal kapag ikaw ay nasaktan na? Kaya bang mahalin ang isang tao kapag siya talagang matinding sakit na ang ginagawa sa iyo? That everything's going fine, ang daling mahalin ng isang tao. And this passage, because of real love, is not tested in comfort, but in reveal and suffering. Real love, hindi ito nasusubok doon sa ikay komportable. But they reveal during that time when you are in suffering. Yung ikaw ay naghihirap, ikaw ay kulang, ikaw ay nasa sitwasyon na worse ka. Mamahalin mo pa ba yung taong minahal mo dati? And dito sa passage na ito, makikita natin, Jesus, He's not doing a miracle. No? Kasi during that time, when Jesus perform a miracle, alat ng tao na sumusunod sa Kanya. Amen? There's a lot of people because Jesus, they perform miracle, and a lot of people na sumusunod sa Kanya at naniniwala siya because there's a miracle. There's a comfort zone that every time they receive a miracle. And during that time, Jesus, when He's teaching about the Word of God, about the Kingdom of God, ang daming nakikinig sa Kanya. Why? Because they appreciate. Because the impact of the Word of God sa kanilang buhay. And a lot of people, 1,000, 5,000, feeding of the bread and peace. Ang dami sumusunod sa Kanya. But in the last moment, hindi doon sa pinakamasakit na moment sa buhay niya, doon sa pinakamasakit na moment sa buhay niya, nasaan sila? They saw His mother and John, the disciple. Eh, nasa niya napakaraming tao na sumusunod sa Kanya. Hello? We are not here to hear the message of the Word of God. We're not only here
To repress yung ating mga soul. But isabuhay natin ang salita ng Panginoon. And during that time, when Jesus hung in the cross, nakita lang niya si Mary, si Magdalene, yung tatlong babae, and disciple. And one disciple, John. At doon pinakita niya kung ano talaga ang tunay na pagmamahal. And remember the background in John chapter 19, verse 17, carry his own cross, and he went out to the place of skull, which Aramaic called Golgotha. There is a crucified him with him na two others. And Pastor Leo last Friday, ito yung mention na, one of each side is Jesus in the middle. Ito yung senaryo. May dalawang magnanakaw sa magkabilang gilid. Si Jesus, bago pa siya makarating sa Golgotha, the Mount of Golgotha, ay takot na hirap na inabot niya. At imposible during that time na walang nakarinig malang disciple o nakakita sa kanya during that time siya ay pinapahirapan. No? When we receive miracle, when we receive a blessing from the Lord, praise Jesus. You are a great, great God. Thank you, Lord, for the favor. Thank you for the blessing. But when we receive trial, persecution, problems, family issues, school problem, kasamahan mo sa trabaho, boss mo, can we lift our hands to God? And Lord, thank you. Amen? Hello? Crucifixion, when you feel crucifixion, is a brutal suffering, physical and emotional. Mary, kanina sinabi ko, this is a fulfillment of prophecy. Fulfillment of prophecy in Luke chapter 2. And most disciple, nasa sila, tumakas. Why? Problema na to eh. Buhay na yung problema dito. Bayaan mo na si Jesus ang mapako dyan. Bayaan mo na si Jesus ang maghirap dyan. Pero ako, safe na ako dito. Bahala ka na sa problema mo. Because ako, tatakas mo na ako. Why? Buhay na yan eh. Pag pinag-usapan na yung buhay, minsan, we compromise and will not standing what the word said sa atin. No? And Iran, very familiar tayo lahat dito sa Iran. And the increasing Christians sa Iran, why the Islamic regime, pinapatay sila about her faith, about their faith. Kapag nalaman ikay Kristiyano, talagang papahirapan ka, talagang makakaras ng persecution. There is no Bible, there is no gospel to share in the street. But they increasing Christians' faith in Iran. Why? Because Jesus, no, they appear their dream. Sa kanilang mga panaginip, nangungusap ang Diyos. Maraming mga Iranian nako-convert because their testimony sa kanilang panaginip, nag-appear ang Panginoon. No? Sa kanilang panaginip, nangusap ang Diyos. And we are here. Nasa very comfort zone tayo. There, ang pinaglalaban nila, buhay, kamatayan. Because sa pagsunod sa salita ng Panginoon. Minsan napakasakit. Wala lang tayong sasakyan, wala lang nasundo, hindi tayo naka-attend. Wow! Wow! Makikiraan na. But sometimes, we have to stand. Intentional. Pumunta tayo sa gawain, makinig tayo sa gawain ng Panginoon. Mag-aral tayo ng salita ng Panginoon because one day, baka hindi na natin mabasa ito, baka one day wala na tayong marinig na nangangaral ng salita ng Panginoon. And 3 weeks na nag-close ito during war. Everybody asking Lord, everybody, Pastor, kailang mag-o-open to? 3 weeks pa lang yun. 3 Friday pa lang yun. How much more? Pag dumating yung time na wala ng Biblia,
Pag dumating time, wala na mga internet, di tayo maka-access. Ngayon pa lang, sinasanay na tayo ng Lord. Ngayon pa lang, tinitrain na tayo ng Lord. Be intentional. Gawin na natin yung tama. Gawin na natin yung talagang pagsunod sa Diyos. Because uulitin ko, sa mga sumusunod sa Diyos, kailanman, hindi ka malulugi. Amen? Kaya natin palakpakan ng Panginoon. Sa pagsunod natin sa Diyos, imagine, kahit gano'n ang sitwasyon nila, diyan naroon si Mary nandoon. But most in disciple ay wala. And this morning, I will give you 3 points. Number 1, is Jesus. See your fame. Nakikita ni Jesus kung ano yung pinagdadaanan natin. When Jesus saw his mother, maring during that time, ay maring sabihin ni Jesus, ako yung pagtuunan nyo ng pansin. Ako yung tingnan nyo. Why? Because nasa paghihirap na ako. Malapit na akong mamatay. But ang maganda noon, kahit siya naghihirap, the word of Jesus, when Jesus saw his mother, and he is not a distant, Jesus is a great high priest who sympathizes with human weaknesses. Alam mo kapatid, whatever na situation right now na meron tayo, nakikita ka ni Jesus. Amen? Ano man pinagdadaanan mo ngayon? Sa tahanan, sa pamilya, sa school, sa kaibigan, sa boss, whatever na pinagdadaanan natin ngayon, nakikita tayo ni Jesus. Nakikita yung pighati natin. Nakikita yung problema natin. Nakikita yung pinagdadaanan natin ngayon. At yan, ang nakita ni Jesus kay Mary. When Jesus saw his mother, maaaring sabi ng Hebrews chapter 4 verse 13, nothing in all creation hidden from his sight. Or nothing, all creation is hidden from God's sight. Ang lahat ay hayag sa Kanya. Lahat ay nakikita niya. Sa dami ng sakit niya kanyang naramdaman, sa hirap ng sitwasyon na nakita pa rin niya yung kanyang magulang, yung kanyang nanay. Maaring dito, may mga tao dito ngayon, nakangiti ngayon. No? Kaharap natin sila. Pag tinapakin mo, okay lang ako, pero pag uwi niya sa bahay, may ibang sitwasyon. Tahimik lang, pero may pinagdadaanan. Amen? Maaaring tahimik lang yung katabi mo ngayon. Para sa lahat ng narito ngayon na pumapasok araw-araw, naghahanap ng work, delay ang sweldo, mga estudyante, minsan lahat ng yan nakangiti lang. Okay lang panglabas. Pero sa bahay, may mga battles yan. Umiiyak yan. May mga problemang kinakaharap yan. Amen ba doon? Maring lahat tayo, may ibang sitwasyon na pinagdadaanan natin ngayon. Ngayon, narito tayo lahat, nagbibigay ng kalakasan, but we don't know what the situation yung kapatid natin ngayon. We don't know what the situation yung kinakaharap ng magulang natin ngayon. We don't know what the situation kinakaharap ng mga anak natin ngayon. We don't know what the situation kinakaharap natin ngayon sa ating kumpanya. Yung iba, binawasan ng sweldo. Yung iba, ibang division ng company like namin, nagsarado na. Maraming binago. And maaring, hindi lang ako, maaring kayo na narito ngayon, maaring part din sa bawat kumpanya na may pagbabago. Amen ba doon? But still, yung sitwasyon at alalahanin natin ngayon, ang maganda nun ay nakikita ni Jesus. Amen? Ano ibig sabihin nun? Kapag nakikita ni Jesus yung ating sitwasyon ngayon, hindi ka nag-iisa. Amen? Kaya natin tapikin natin yung katabi natin, alam mo, hindi ka nag-iisa. Amen? May Diyos tayo na nakatunghay. Amen? May Diyos tayo na nakatunghay. At yun ang napakaganda. Merong Diyos na nakatunghay sa atin. Ibig sabihin, sa every battle na ating pinagdadaanan ngayon, meron tayong kasama. Meron tayong kaagapay. Amen? At hindi tayo nag-iisa sa lamang yan. Ang maganda, that every battle
na kinaharap ni Jesus, never siyang nag-fail. Amen? That every battle na nakaharap ni Jesus, temptation, si Satan, never siyang nag-fail. Ngayon, kung didikit ako, ang didikitan ko yung mananalo. Amen? Hindi ako didikit doon sa natatalo. Didikit ako doon sa laging panalo. At yan ng Diyos. Amen? Amen? Napakasarap na ang kasama mo ngayon, ang Diyos ng mananalo. Ang Diyos na matagumpay. Ang Diyos ng pag-asa. Ang Diyos na nagbibigay ng kagalingan. Ang Diyos na nagbibigay ng tagumpay. Ang Diyos na nagbibigay ng kaligtasan. Ang Diyos na nagbibigay ng pagpapala. Kaya yung sitwasyon mo ngayon, nag-fail ka, hindi fail yan. May tinuturo ang Diyos sa atin. Be humble always and trust to God. The plan of God is most greater sa ating mga plano. Amen? Kung sabi ng tao, fail yan. Never. Huwag ka maniwala doon. Sa maraming tao, fail yan. Pero sa harap ng Diyos, blessing yan. Bakit? Dahil sa every na situation, sinasabi ng tao na fail ka, problema ka. No? Wala ka mararating. Ang laki ng problema ang binibigay mo. Maring yun ang nakikita ng ibang tao sa iyo. Pero iba ang paningin ng Diyos sa iyo. Amen? And never accept the judge of human. Because this is not the final word. The final word is coming from the Lord. Amen ba doon? If you believe the lie of social media, if you believe the lie ng mga sitwasyon ngayon, hindi ka makakausad. But you always believe the Word of God. Meron tayong batayan ng katotohanan. Meron tayong pinaghuhugutan ng katotohanan. At yun ang salita ng Panginoon. And sabi ni Jesus, Jesus, see your faith. Nakikita ni Jesus kung ano sitwasyon natin ngayon. And maaaring sa oras na ngayon, meron tayong mga quiet moment. Meron tayong mga hidden struggle. Ang maganda nun, ay kitang-kita tayo ni Jesus. At sigurado ko, yung labang yan, ipapanalo yan. Amen ba doon? Yung laban natin pinagdadaanan ngayon, ipapanalo ni Jesus yan. Because tayo ay nagtiwala sa Kanya. I remember 12 minutes na lang. Actually, 3 points lang to eh. Hindi ko na hinabaan eh. But nakakaisa pa lang tayo. Remember Hagar in Genesis 16? She was ignored, mistreated, and alone in the wilderness. Amen? Pinagtabuyan siya ni Sarah. Sarai. No? Pumunta siya sa desert kasama yung kanyang anak. But ang maganda nun, God met her there in the desert and called her name. Diba? Saan namit si Sarah? Si Hagar? Sa desert. Nag-iisa siya. Tinawag siya ni Jesus, ng Lord. Hagar, anong ginagawa mo dyan? During the time when you are alone, during the time you are in the desert, you are alone na walang nakakakita sa iyo. Nobody will notice you. Pero ikaw ay kitang-kita ni Jesus. Amen? Hindi ka nag-iisa. Tandaan mo, during that time, na quiet moment mo, na ikaw nananalangin, ito ay naririnig ng Panginoon. Amen? So very important, whatever situation right now, sakit man yan, problema natin pinagdadaanan yan, lahat ng yan ay nakikita ng ating Panginoon. At lahat ng yan, hindi tayo invisible kay Lord. Tayong lahat ay visible sa Diyos. Amen? Number 2. Jesus loves sacrificial. Verse 26, letter B, woman, here is your son.
John 15 verse 12. This is my commandment, that you love one another and another as I have loved you. No? When Jesus loved sacrificing her mother, sabi niya kanyang woman, behold your son. And woman, here is your son. Jesus redirect Mary, focus to provision, even in the death. Ay nakita nito na yung kanyang kinakaharap ng kanyang magulang. Parang ang lapit na ng kamatayan ni Jesus. Pero naisip pa rin niya yung kalagayan ng kanyang ina. Hindi siya nag-focus sa sarili niya, bagkus nag-focus siya sa pangangailangan ng iba. Maring yung ordinary sacrifice, parang meron tayong mga sitwasyon na kuminsan parang yung ordinary love and love of sacrificial. Parang yung sample na ito, parang kung narinig na yung halimbawa na kung saan when you call about sacrificial love of sacrificial, and there is a common love, narinig na yung istorya about dun sa manok at baboy. Diba? Doon sa kanyang nag-uusap yung manok at yung baboy. At sabi ng manok sa baboy, ay sabi niya, tomorrow morning, bigyan natin ng masarap na breakfast yung nag-aalaga sa atin. Yung farmer. Here's the deal, sabi ng chicken. Magbibigay ako ng itlog, magbigay ka ng ham. Sabi ng baboy, parang tagilid ka ata dun Minsan, sacrificial love, bago ka makapagbigay ng isang masarap na bagay tulad ng baboy, kailangan siyang mamatay para lumabas yung ham, yung masarap na ham. Kailangan siyang mamatay. Amen ba? Pero sa baboy, sa manok, normal lang yun Walang ka-effort. Lalabas yung itlog. No? Sa atin, like Jesus, nag-cost ng kanyang buhay para tayo magkaroon ng buhay. Namatay siya sa krus ng Kalbaryo para tayo ay magkaroon ng buhay. And Jesus, sacrificial, yung kanyang buhay para sa atin. And sometimes, they ignore yung mga gatong sitwasyon. Parang, Lord, parang yung kamatayan mo, hindi natin bibigyan ng halaga. Pero yung hirap na kanyang pinagdaanan, yung sitwasyon na kanyang pinagdaanan, kung makita natin, ang hirap. Pinalo siya, pinahirapan, pinako yung kamay at paa. Pero still, yung pagmamahal ng Panginoon, hindi nawawala. Maring selfish love, madali natin gawin to. Madaling gawin, pero yung pagmamahal na tulad ng pagmamahal ni Kristo, ang hirap. Jesus, the ultimate sacrifice, Jesus dead on the cross, served as the supreme unselfish sacrifice. Ano pa? Service and humility. Jesus washing the disciples' feet showed that the true love serves rather than act as a master. Jesus loved sacrificially, not only the ultimate sacrifice in the cross, but of course, service and humility. Jesus washing the disciples' feet showed that true love serve rather than act as a master. Ano pa? Love sacrificially, sa atin to. Love your enemies. Kaya ba? Mahalin mo ang iyong kaaway. Hello? The ultimate sacrifice, Jesus dead on the cross, served as the supreme unselfish sacrifice. Service and humility, Jesus washing the disciples' feet, show that true love is rather than act as a master, but love for enemies. He died for humanity even where we are from Him, very far from Him. Sa atin, maring sa oras na ito, yung pagmamahal bilang kaibigan, kapatid, no? Pero yung mahalin mo, yung kaaway mo. Parang, pastor, ang hirap naman nun. Ang hirap mahalin ng isang kaaway. Naalala ko,
yung isang sakripisyo ng isang magulang. Yung isang magulang, pagod na pagod sa trabaho, nasigawan ng boss, na-delay ang sweldo. Pagdating sa bahay, pagod na pagod siya, gusto mo na lang mamahinga. Pero darating yung kanyang anak, sasabihin ng anak, Dad, tulungan mo naman ako sa project ko. Instead na mamahinga yung kanyang father, anong gagawin niya? No, tutulungan niya yung kanyang anak. Minsan, sa isang magulang, hindi niya tinitingnan yung kanyang pagod, yung kanyang hirap. Lagi niya tinitingnan yung needs ng kanyang mga anak. Amen ba doon? Sa mga magulang na narito ngayon, maaaring makarelate tayo ng madali. Dahil lagi natin tinitingnan, hindi yung needs natin, but yung needs ng ating mga anak. Ganyan ang Panginoon. Kahit siya ay mamamatay na sa krus ng Kalbaryo. Sakripisyo. Birang OFW na narito ngayon. Lahat tayo ng mga OFW na narito, yung salitang sakripisyo, very related tayo dyan, much related tayo dyan, yung salitang sakripisyo. Minsan nagtitipid tayo dito, nagkakabus tayo, nagpoporota, nagbibiryani, para lang masave natin yung ibang money natin, mapadala sa ating mga mahal sa buhay. We're trying the best to save yung our money para na makapagpadala tayo sa ating mga anak. But remember, yung sakripisyong yan, nakita natin kapag yan lahat ay tataas natin sa Panginoon, magkakaroon ito ng magandang bunga. Amen? And the last one, Jesus builds a family. And to the disciple here is your mother from the time of this disciple took her into his home. And the last moment, tayo lahat dito. Like Jesus, nung sinabi niya kay John, narito ang iyong magulang. And during that time, from that time on, the disciple took her into his home. Siya na yung tumayong nanay, siya na yung tumayong anak ni Mary. Siya na yung nangalaga kay Mary. Tandaan natin, dito, sa JCLGIM, we are not only your church member here. You're not only attendees here. We are family. Amen? Tayo ay pamilya dito. At yung pamilyang yan, kapag meron nasasaktan, meron nasusugatan, meron hinagpis, dapat maramdaman natin. Walang tatakbo. Amen? Dahil dito pa lang, sinasanay na tayo ng Diyos na tumulong, magmahal. Masanay na tayo na lagi natin silang kasama. Why? Pagdating sa langit, kasama pa rin natin sila. Masanay na tayo na lagi natin tumutulong, o ano pwede natin maibigay, may ambag, malit man o malaki, ang importante ay narito tayo, part tayo ng isang pamilya. At sa oras na yon, during that time, sabi dito, from that time on, this disciple took her into his home. Siya yung tumayong anak ni Mary. Asa si Joseph? No? Sabi ng iba, si Joseph ay namatay na. Wala na yung presence ni Joseph dito, the husband of Mary. Okay? Jesus build a family. Tandaan natin, tayong lahat dito bilang isang pamilya, no? Kaya nga minsan, kapag meron nangangailangan dito, nangangailangan ng tulong, lahat tayo tumatayo. Ano man pwede maiambag natin, tumutulong tayo. Whatever na meron tayo, tumutulong tayo. Dahil yung pagtulong is a part na tayo ay kabilang sa pamilyang ito. Amen po ba? And the last and conclusion, the 3 point, Jesus sees your faith, and Jesus loves sacrificially, and Jesus builds a family. Amen? Pwede tayong lahat ay tumayo.